Hi mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. Ngayong araw nga pala mga mare, darating yung kaibigan ko galing Manila, kaya naman magbabalot na nga muna ako dito ng mga Graham bar bago nga sila dumating. At mamayang hapon pa naman sila makakarating dito mga mare, kaya naman meron pa talaga akong oras para magbalot nga dito at eto na nga lang din yung stocks na natira sa Graham bar. At time check na nga lang tayo dito mga mare, 10 AM nga, nag-start ako magbalot ng mga Graham bar dito. At bago talaga ako mag-umpisa magbalot ng Graham bar mga mare, palagi ko nga munang nire-ready dito yung foil na babalutin ko para tuloy-tuloy nga yung pagbabalot na gagawin ko. At habang nagbabalot ako mga mare, palagi akong nanonood ng movie sa Netflix para kahit papano ay hindi nga ako naiinip. At ang dami nga nagtatanong sa akin dito mga mare kung paano ko daw ba napapakapal ito. Nasabi ko na nga ito sa mga ilang vlog ko at sa reels ko, kaya naman eto ulitin ko na nga lang ulit sa mga bago kong follower. Bali sa isang Tupperware mga mare, 2 can nga na creme densada ang ginagamit ko dito at mini-mixer ko siya ng 5 minutes. At kailangan din talaga mga mare yung creme densada ninyo ay overnight nga nakalagay sa chiller. At paano naman daw yung technique na ginagawa ko mga mare para hindi matunaw kaagad yung Graham bar habang nagbabalot ako. Ang ginagawa ko mga mare ay hindi talaga ako gumagamit ng electric fan dito para sa ganon ay maiwasan kaagad yung pagtunaw nitong Graham bar. At kailangan talaga mga mare, mabilis ka nga din magbalot dito para kahit papano sa ganong paraan ay hindi nga kaagad matunaw yung Graham bar. At time check na nga tayo dito mga mare, 12:23, natanghali na nga ako natapos magbalot dito at eto naman yung tambak nga na hugasin na kailangan kong hugasan dito. Pinakamatrabaho talaga sa Graham bar mga mare ay yung pagbabalot at eto ngang paghuhugas. Yung tipong pagod ka na nga magbalot ng mga Graham bar tapos eto pang tambak na hugasin nga yung kailangan mong hugasan. At ako lang din naman mag-isa nga yung gumagawa mga mare, kaya naman kahit papano inasanay na nga din ako. At finally nga mga mare, eto na nga lahat, natapos ko na nga magbalot yung Graham bar at marami na nga din akong stock. At dumating na nga rin itong kaibigan ko nga mga mare at napag-usapan nga namin na pagpunta niya dito sa Zambales, talaga namang magpa-party kaming dalawa dito kasama na nga yung mga kaibigan namin. At ngayon na nga lang ulit siya nakapunta dito sa Zambales mga mare, kaya naman sinulit na rin talaga namin. At ang ganda nga ng pwesto namin dito mga mare dahil nakatabi pa nga namin sa table etong sikat na TikToker na si Janyo at naging close na nga rin namin yung mga kasama niya dito. At sobrang nag-enjoy talaga kaming lahat mga mare dito sa party na ito. At kinabukasan naman mga mare, pumunta naman kami dito sa New Zealand, San Marcelino, Zambales. At tinanghali na nga pala kami ng punta dito mga mare. At pagpasok nyo pala dito mga mare ay magbabayad kayo dito ng 30 pesos para nga sa tourism fee. At dahil medyo mahirap nga yung daan papasok dun mga mare at hindi nga kakayanin ng sasakyan, kaya naman eto nagrent na nga lang din sila ng 4x4 at eto nga yung ginamit namin papunta doon. At kahit napuntahan na nga rin ito ng kaibigan ko mga mare, pero gusto niya yung place na yun dahil maganda talaga doon, kaya naman eto ay babalikan nga ulit namin. At habang nakasakay nga kami dito sa 4x4 mga mare, tawa lang talaga kami ng tawa. At pagdating namin dito mga mare, grabe, napaka worth it naman talaga yung ganda nga na makikita namin. Shoutout na rin pala dito kay Kuya Joseph dahil sa kanya nga kami nag-rent ng 4x4. At pagpunta nga namin dito mga mare, meron lang pina-fill up sa amin na form at nagbayad lang kami dito ng environment fee. At dahil day tour lang naman kami ngayon dito mga mare, at shoutout na nga rin dito kay Kuya Raymond, sabi ko nga sa kanila na mag-hi nga sila sa vlog ko. 2 PM na pala kami nakarating dito mga mare, kaya naman pagkarating namin ay eto, nag-ihaw na kagad sila ng uulamin namin. Alam nyo ba mga mare, kahit napakahirap nga makapunta dito at malayo, pero masasabi ko talaga na worth it talaga yung place dito, kaya naman binabalik-balikan talaga namin ito. At wala nga lang palang signal dito mga mare, pero okay lang din yun kasi ayun talaga yung parang pinaka nagiging banding nyo. Sabi nga ng kaibigan ko mga mare, pagbalik nga ulit nila dito sa Zambales ay babalik talaga kami ulit dito at susunod overnight naman na kami dito. At kapag pumunta kayo dito mga mare, alam nyo ba, nakaka-relax dito. Alam mo yung feeling na makikita mo pa lang yung nasa paligid mo, parang mawawala na talaga yung stress mo. At medyo nabitin nga lang kami dito mga mare dahil anong oras na rin kami nakapunta, kaya naman sa susunod ay susulitin na talaga namin. At kumain na nga pala kami dito mga mare at parang naging merienda, tanghalian na nga ito. At sa magtatanong nga dito mga mare kung taga saan po ba ako, taga
San Antonio, Zambales ako mga mare. Marami talaga akong maire-recommend na mga pasyalan dito sa Zambales. Kinabukasan naman mga mare, pumunta naman kami dito sa Bagsit River, Palawig, Zambales. Pagpunta mo nga dito mga mare, magbabayad ka rin dito ng 30 pesos para sa tourism fee. At pagpunta mo dito ay wala ka nang babayaran na entrance. Bali, babayaran mo lang dito mga mare ay yung cottage. At isa nga rin ito mga mare sa dinadayo dito sa Zambales dahil sa ganda ng tubig dito. Dapat talaga mga mare, pauwi na rin talaga sila ngayong araw. Ang kaso nga lang, biglaan lang din talaga ito mga mare. Dahil akala ko kasi mga mare, hindi na kami matutuloy nga ng punta dito. Tapos nakausap ko yung pinsan ko na makakasama sila. Kaya naman itinuloy na nga rin namin mga mare dahil di rin talaga kasi namin alam yung papunta dito. At hapon na nga kami nakarating dito mga mare. Kaya naman late na naman yung pagkain namin dito. Kaya naman habang inihintay nga namin yung mga ibang inihaw na pagkain dito mga mare, ay eto naligo na nga muna sila. At 2 days na nga pala akong nagsara ng tindahan namin mga mare. Okay lang dahil alam ko paminsan-minsan lang naman yung mga gantong okasyon. Dahil paminsan kailangan din talaga natin yung ganto na magpapahinga at yung mag-spend tayo ng time kasama nga ang pamilya natin at ang mga kaibigan. Ika nga, dapat balance lang talaga tayo sa lahat at wag puro trabaho. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Ito